Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 30, 2026, Thursday. Patuloy nating minomonitor ang super typhoon sa labas ng PAR na inaasahang palapit sa ating teritoryo. Meron ding low pressure area na tumatawid sa bansa ngayon at isa pang LPA na kumikilos pakanluran at posible din itong maging bagyo at magdala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, may low pressure area o LPA sa coastal waters ng Nasugbu, Batangas, habang ang easterlies naman ay nakakaapekto sa northern Luzon. Dahil dito, mas maulap at mas maulan ang ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. Sa ibang bahagi ng bansa, localized thunderstorm ang pangunahing dahilan ng mga biglaang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Dahil malapit ito sa kalupaan ng Southern Luzon, mas ramdam ang epekto nito sa mga rehiyong nasa paligid ng Luzon. Hindi pa ito isang ganap na bagyo sa kasalukuyan, pero sapat ang impluwensya nito para magdala ng ulan at thunderstorm. Kapag ang isang LPA ay malapit sa kalupaan, kahit hindi pa ito nagiging bagyo, maaari pa rin itong maghatid ng maulang panahon, mas makapal na cloud cover at biglaang pagbuhos na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa LPA. Sa mga lugar na ito, hindi lamang isolated o paisa-isang ulan ang inaasahan. Mas malawak ang posibilidad ng pag-ulan dahil ang LPA ay may kakayahang magpakapal ng ulap at maghatid ng moisture sa paligid ng Luzon. Ang mga pag-ulan ay maaaring moderate to at times heavy, kaya may banta ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa at sa mga komunidad na nasa paanan ng bundok. Sa Metro Manila, posibleng maging maulap ang malaking bahagi ng araw. May mga oras na maaaring humina ang ulan o pansamantalang tumila, pero dahil aktibo ang LPA sa malapit na bahagi ng Southern Luzon, maaari pa ring bumalik ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Sa ganitong setup, pwedeng magkaroon ng pabago-bagong kondisyon sa kalsada, may ilang lungsod na mas mahina ang ulan habang may ibang bahagi naman na pwedeng tamaan ng mas malakas na buhos. Sa mga lugar na madaling bahain, kahit ilang rounds lang ng moderate to heavy rains ay sapat para magdulot ng mabilis na pag-ipon ng tubig. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, asahan ng pabago-bagong kondisyon. Maaaring may mga oras na makulimlim lang pero pwedeng sumunod ang buhos ng ulan kapag dumaan ang mas aktibong rain band. Sa Cordillera, mas dapat bantayan ng landslide risk dahil sa bulubunduking terrain. Sa Central Luzon at Calabarzon, mas kailangang bantayan ng mga low-lying areas, mga kalsadang madaling bahain at mga lugar na malapit sa ilog. Dahil malapit ang LPA sa Southern Luzon, posibleng mas ramdam ang maulap na maulang kondisyon sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, habang maaari ring umabot ang pag-ulan sa mas malaking bahagi ng Luzon, depende sa magiging galaw ng mga ulap. Para naman sa Cagayan Valley, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa easterlies. Ang easterlies ay hanging nagmumula sa silangan na may dalang moisture mula sa Pacific. Kapag tumama ito sa eastern side ng northern Luzon, mas madali itong makapagpaulan sa mga lugar na nakaharap sa dagat at sa mga bahaging may mataas na terrain. Sa Cagayan Valley, maaaring magkaroon ng maulap na panahon at mga pag-ulang pabalik-balik, lalo na sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at mga karatig na lugar. Ang posibleng epekto ay flash floods at landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang pag-ulan sa mga lugar na ito ay mas nakadepende sa init ng araw, halumigmig sa hangin at local thunderstorm development. May mga bahagi na maaaring bahagyang maaliwala sa umaga, pero habang umiinit ang paligid, mas dumarami ang ulap at may mga lugar na biglang makakaranas ng ulan sa tanghali, hapon o gabi. Kahit isolated ang ganitong ulan, maaari pa rin itong malakas sa mismong lugar na tatamaan. Kaya sa mga mababang lugar at sa mga komunidad na may mahinang drainage, posible pa rin ang flash floods kapag tumama ang severe thunderstorm. Tumago tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula south to southwest
east, ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Para sa southern Luzon at Visayas, light to moderate din ang hangin mula southwest to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Dahil malapit ang LPA sa southern Luzon, dapat pa ring bantayan ng biglaang pagbabago ng panahon sa karagatan, lalo na kung kakapal ang ulap at susundan ng pagkulog at pag-ulan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin mula east to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, manageable ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng bansa, pero hindi ibig sabihin na palaging ligtas sa biglaang pagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang tropical cyclone outlook sa mga susunod na araw. Ang LPA na nasa paligid ng Nasugbu, Batangas ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran. At yung isa pang LPA na nasa labas pa ng PAR ay nakikita sa forecast na may posibilidad na mag-develop bilang bagyo habang tumatawid o pagkatapos tumawid sa kalupaan. Mahalaga ito dahil kung ang sistema ay maging mas organisado, maaari itong magdala ng mas matinding pag-ulan at mas malawak na epekto sa mga lugar na dadaanan nito. Sa ngayon, hindi pa final ang magiging development nito pero dahil malapit ito sa bansa at may posibilidad na magpatuloy ang galaw pakanluran, kailangan bantayan kung ito ay lalakas, hihina o mananatiling LPA lamang. Kasabay ng LPA na ito, may isa ring super typhoon sa silangan na kumikilos pahilagang kanluran. Sa kasalukuyang pananaw, hindi ito inaasahang direktang tatama sa bansa. Gayunman dahil sa lakas nito, malaki pa rin ang posibleng indirect effect nito sa Pilipinas. Kahit hindi dadaan ang sentro ng bagyo sa ating kalupaan, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa at palakasin ng southwest monsoon o habagat. Kapag lumakas ang habagat, mas maaaring dumami ang ulan sa malaking bahagi ng kanlurang Pilipinas, kabilang ang Western Luzon, bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Depende sa magiging posisyon ng mga sistema sa paligid ng bansa. Ito ang isang mahalagang setup sa susunod na linggo dahil may posibilidad na magsabay ang epekto ng dalawang sistema, ang LPA na maaaring maging bagyo sa mas malapit na bahagi ng bansa at ang malakas na bagyo sa silangan na hindi man direktang tatama ay maaaring humatak at magpalakas sa monsoon flow. Kapag ganito ang nangyari, maaaring mas lumawak ang mga pag-ulan kahit sa mga lugar na hindi mismong dadaanan ng sentro ng anumang bagyo. Ang habagat ang maaaring maging tulay ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa, kaya ang mga susunod na araw ay hindi lang dapat tingnan sa track ng isang bagyo, kundi pati sa interaksyon ng mga sistemang ito sa isa't isa. May isa pang senaryo na nakikita sa mas mahabang forecast ng low pressure area na posibleng tumawid sa lupa at maaari ring lumakas at maging bagyo sa kanlurang bahagi ng bansa. Kapag nakalabas ito sa karagatan sa kanluran, maaari itong makakuha ng panibagong energy mula sa dagat kung magiging favorable ang paligid. Pero dahil may malakas na bagyo sa hilagang latitude, partikular ang super typhoon na may international name na Dolphin, may senaryo na maaari nitong hatakin pabalik ang sistemang nasa kanluran. Kung mangyayari ito, ang sistemang maaaring naging bagyo na ay posibleng kumilos pabalik at tumawid muli sa may northern Luzon. Hindi pa final ang senaryo na ito pero mahalaga itong bantayan dahil malaki ang magiging epekto nito kung magkakatotoo. Sa ganitong setup, maaaring magsimula ang mas malawak na pag-ulan sa bansa simula Thursday, August 6, dulot ng mga bagyong nasa paligid ng bansa at ng mas pinalakas na habagat. Kung ang mga sistema ay magpapatuloy sa kasalukuyang nakikitang galaw, posible ang mas mahabang panahon ng maulang kondisyon sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga pag-ulan ay maaaring hindi pantay-pantay sa lahat ng lugar, pero sa mga bahagi na nakaharap sa habagat at sa mga lugar na madadaanan ng mas aktibong rain bands, pwedeng maging mas tuloy-tuloy at mas mabigat ang ulan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.